Tinaguri ang summer capital ng Northern Samar, napapalibutan ng mga bundok, kagubatan at saganang likas na yaman. Natural na nakakabighani ang bayan ng Silvino Lubos. Dito, maagang lumulubog ang araw. Abot tanaw ang sea of clouds, malamig, mahaba ang mga gabi, at payapa ang pamumuhay ng mga tao. Higit pa sa ganda ng kalikasan, may kwento ng pagsusumikap at pagbabago ang bayang ito. Ano nga ba ang kalagayan ng Silvino Lubos noon? At ano na ang pinagkaiba nito sa ngayon? Ako si Carmela Loverita, at ito ang ating alamin. Mahigit 10 taon na ang nakakalipas, ang Silvino Lubos ang itinuturing na pinakamalayong bayan sa 24 na munisipalidad ng Northern Samar. Naalala ko lang yung first time ko pumunta dito, 2012. Ay grabe yung experience dahil from Pambuan sa detour, papunta dito, 8 hours yung biyahe namin. And that time talaga hindi ko ma-imagine na meron palang community sa lugar na ito. So yung biyahe na 8 hours na yon papunta dito, naging normal na yun sa akin dahil sa loob ng siguro may 5 taon, nung hindi pa nagawa yung kalsada, yun lagi yung means namin ng transportation. Kay danay nga ni si Kadlaw, sila biyay. Dilat makakabiyahe pag waray, kumboy. Kay makuri sa pagburong-burong ay sugad naman Kay taguran nga ni talaga masakit ang pagbiyahe. Tumbala nga ni sito na paghanapon doon. Ingarana na tumba-tumbos. Minsan masakit san, minsan kapagalanan na basta makatalwas la. Labi na ngarga kami lukad. So pag-abot ko sa 2019, doon si Ton, tumigda an aton pag-usbong bilang sa nga bungto, pinagis ang bulig sa provincial government, ngan sa national government, ngan ang LGU. Ang mga pagbabagong ito ay malinaw na makikita sa datos. Mula 56.9% na poverty incidence noong 2018, bumaba sa 39.5% noong 2021 o sa loob lamang ng 3 taon. Ito ay ayon sa inilabas na 2024 Philippine Statistics Authority Report. Isang indikasyon na sa kabila ng mga hamon, unti-unti nang umaangat ang bayan. So nakita ko paano nagawa yung kalsada. At hindi naging madali kasi naabot ako pa nga na yung barangay San Antonio Mondragon doon sa Kagpanitan. Wala pang tulayan doon Ginagawa pa lang yan doon And imagine, 3 tulay yung kailangan para makarating dito sa town proper ng Silvino Lubos yung kalsada. So kailangan magawa yung tulay sa barangay San Antonio, Mondragon, kailangan magawa doon sa Sitio Sulong, at kailangan magawa yun dito sa town proper. So hindi naging madali. Matagal na proseso. Pero nagpapasalamat ako dahil napakalaking pribileyo na ako mismo ma-witness ko na ginagawa yung tulay. Tapos nandun yung, kumbaga, na nagulong ka na sana matapos na yung tulay. Noon pa man, naniniwala si dating Governor Edwin Occhuan na malaki ang maitutulong sa Silvino Lubos pag naidugtong ito sa Samar Road Network. Kaya sa ilalim ng Pamana Project na pinondohan ng pamahalang nasyonal at ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan, sinikap na matapos ang kalsada mula Mondragon hanggang poblasyon ng Silvino Lubos, na naging susi sa sunod-sunod na mga proyekto ng pamahalaan para sa bayan. Ang nga tanan nga mga tao naglipay kay tungod sa inabot nga sigad. Yan na kami sigad dako gyapon nga kung sa amon kay yan na amo biyahe nakakatulo kami danay pag makusog ang pasahero tulam kauli mo pa na namon niya na pambiyayan sugad masan diretso nang panakay diri pusugad santo nga purwawas pati pang pasaheros na bulig pagburong. Madaling masabi na nung nagkaroon ng kalsada, sunod-sunod yung development So habang ginagawa yung tulay dito sa town proper, unti-unti yung bayan, makita mo yung mga bahay, yung mga dating kahoy lang, naging bato na. Diba? Kasi yung mga tindahan, ganoon din. Dati yung tindahan ko konti lang Tapos ngayon, dami tindahan na. Inabot na ang mga infra nga eskulahan, sa agriculture, sa munisipyo, sa pagpakuha namo sa namo mga kalsada, pagpahaluag. Damo pa mga di ko mabilang. Mas pinalaki na din ang Rural Health Unit sa tulong ng LGU Silvino, DOH, Pamahalang Panlalawigan at ng COICA World Vision.
na ngayon ay may basic laboratory services, may 2 doktor, birthing facility, TB dot center, mga gamot at 3 functional na ambulance. Naitayo na rin ang 3 evacuation center sa poblasyon na gawa ng pamahalang panlalawigan, LGU at ng DPWH. Noong September 3, 2024, isinagawa ng pamahalang panlalawigan ang final inspection sa itinayong 1-story 2-classroom school building sa dating Kabungaan Junior High School, na ngayon ay ganap ng Joseph Sagonoy National High School. Upang matulungan ang mga paaralan, nagtalaga ang pamahalang panlalawigan ng 2 province-paid teachers at 4 na learning support aides mula sa lokal na pamahalaan upang tumulong sa pagtuturo sa mga bata. Parang tutor sila, particularly on math subjects, itong mga students that needs more improvement to cope up with the competencies. At upang mas mailapit ang kabataan sa oportunidad ng kolehiyo, nagsagawa ng inisyatiba ang lokal na pamahalaan ng Silvino Lubos sa tulong ni Congressman Edwin Ongchuan upang magkaroon ng kursong iniaalok ng University of Eastern Philippines sa bayan. Ginlabi ko kung Edwin nga magkaroon kami din extension sa UAP. Actually, nakipag-istorya na sa UAP, nabisan la College of Agriculture hinga di sa am. Di kan sa infra nga ginhatag ni Gov. Edwin dati and ALS building. Nga ito niya nagagamit. Dahil sa malamig na temperatura na akma sa maraming tanim, naglaan din ang LGU Silvino ng ilang ektaryang lupa na gagawing cut flower and vegetable plantation para taniman ng mga high-value crops, vegetables, prutas at mga bulaklak. Isang hakbang patungo sa dagdag na kita at sustainable agriculture. Haros nga tanan nga pwede ma-produce sa Benguet. Haros i-adapt namo didi. Sinimula na din ang mga tinaguriang Peace and Prosperity Roads, ang Silvino Lubos Matuginaw Road na magdudugtong ng Northern Samar at Western Samar, at ang San Isidro, Lope de Vega, Silvino Lubos, Las Navas Road, mga mahalagang infrastruktura na mas magsusulong ng kaunlaran. Ang mga road network na ito ay inaasahang magpapasigla sa ekonomiya at turismo, hihikayat ng mas maraming pamumuhunan, at magpapabilis sa paghahatid ng serbisyo. Maabot ang panahon na kami sa Silvino Lobos, but nga kami sa Northern Samar. Adaan mga connectivity. Hindi madali ang daan tungo sa pag-unlad. Kaya naman, hindi dito nagtatapos ang mga plano para sa bayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Harris Ongchuan, patuloy ang paggabay at suporta ng pamahalang panlalawigan sa lokal na pamahalaan ng Silvino Lubos at sa iba pang bayan ng probinsya upang masigurong tuloy-tuloy, inklusibo at pangmatagalan ang bawat hakbang tungo sa kaunlaran. Kahit saan tingnan, masabi ko talaga na marami na nangyaring pagbabago sa Silvino Lobos. Maraming mga challenges sa nakalipas na 14 years na kinaharap natin, ako mismo naranasan ko. Pero isa ako sa nagagalak, isa ako sa masaya na makita ko ang bayan na ito. Noong 2012 at ngayon 2026, marami nang nagbago. Again, hindi perfecto ang gobyerno, pero hindi rin natin pwedeng ikaila na talagang marami na nagbago sa bayan ng Silvino Lobos. At naniniwala ko, marami kasi nananalangin sa bayan na ito. Yun lang.